Ang video na 'to ay para sa mga may goiter or sa mga curious about yung sakit na goiter. Well, ito rin specifically yung para sa tao na nag-iisip kung or nagbabala kung gusto nyo na magpa-RAI, which is radioactive iodine, one of the treatment for goiter. Well, first of all, I just want to let you know, sa mga hindi nakakaalam, I have had goiter problems before, way back 2014. So hopefully you can learn something from my experience. This is a topic that I don't really want to talk about, but right now I'm comfortable on talking para naman sa iba na nakaka-experience ng ganito, especially sa mga babae, kasi karamihan itong sakit na to ay babae ang tinatamaan. Okay, first of all, let's talk about what goiter is. So, meron kasing dalawang klaseng goiter, right? So, dalawang klaseng sakit na goiter. Isang hypothyroidism and hyperthyroidism. So, alamin muna natin kung ano ba yung hypo, ano ba yung hyper. Ang pagkakaiba nila kasi, yung hypothyroidism, from the word hypo, kulang yung nilalabas na hormones ng ating thyroid. And yung hyperthyroidism naman, hyper, from the word hyper, sobra naman siya. So, yung thyroid natin pala, kapag yung hindi siya balance, sobra or kulang, nagkakaproblema tayo. Nagkakaroon tayo ng goiter, yung may bukol dito. So, yeah, way back 2014, doon ako na-diagnose and doon ko rin na-realize or nalaman na meron pala akong goiter. Oh, no! So, let's talk about the symptoms. For the symptoms of goiter or the hyperthyroidism, yun kasi yung meron ako nun, hyper. Yung symptoms niya is madali kang pawisan. Like, konti lang yung gagawin mo, tapos pawis ka na, ganun. Tapos natutulog lang ako. Alam mo yun, natutulog lang ako. Pagising ko, pawis na ako. Kaya naman nakakapayat din yung sakit na yun. Like, papayat ka talaga. So, aside from that, moody ka rin. Kasi syempre, irritable ka eh. Also, mabilis yung tibok ng puso. Yun yung napansin ko. And, for that, insomnia also. Yung hindi ka makatulog, gabing-gabi na madaling araw na may trabaho ka pa ganun. May insomnia ka. Hindi ka makafunction ng tama. Nanginginig din yung kamay mo. Like, konting emotions lang, nagalit ka or malungkot ka, nanginginig na talaga yung katawan mo. Ang hirap maging normal na tao kapag meron kang goiter. So, kaya naman sa mga nakakaranas nito ngayon, tibayan nyo lang ang loob nyo at magpagamot kayo. Yung pinaka-importante, pagpagamot kayo kasi pwede rin kayong bumalik sa normal life nyo. Although may mga changes, physical appearance and all. By the way, yung mata ko, dati singkit. Talagang, ang ganda ng mata ko dati. Talagang favorite yan ng mga tao dati. Yung mata ko, pag tinatanong sila, ano favorite part mo sa aking body, mata talagang sinasabi nila. Kasi may pagka-Korean look ako before. Well, this is now my eyes because of goiter. Let's continue about talking about goiter. Okay? So those are the symptoms that I have had. And I can't really live a normal life back then. Although I was schooling. Hindi, nag-work pa ako noon, work. I was working as an application developer dati doon sa Pasig. Let's talk about naman the cause. Well, yung cause niya mainly sa lifestyle. Hindi ako mahilig kumain ng gulay. Also, hindi ako mahilig kumain ng tubig. Uminom ng tubig. Tapos, ang ginagawa kong tubig, zago, gano'n. Wala pa akong milk tea noon, konti pa lang. Kaya parang, zago talaga. So, aside from that is yung stress. Yung pinaka-trigger niya, yung stress. Hindi naman ako stress sa work, stress ako sa boss ko. Hindi, yung meron akong mga moment no na pag pinagalitan ako ng boss ko, umiiyak talaga ako. Kasi 18 pa lang ako noon. Tapos, nasa Manila na ako, mag-isa ako, walang kapamilya doon. Nakatira ako sa staff house nila. Siyempre, makasama ko mga adults, ganyan. Tapos ako yung pinakabata. 18 pa nga lang ako noon. Tapos parang nape-pressure ako na pag pinapagalitan ako ng boss ko, para siyang tatay ko, gano'n. Tapos umiiyak talaga ako. Tapos yung iyak ko yung gano'n. Alam niyo na yung humihikbi-hikbi na iyak.
iyak talaga. Kaya yung, di ba pag gumaganon ka, talagang affected itong part na to eh. Kaya doon ko talaga nakuha yung kasi madalas eh. Halos, basta palagi akong iiyak nun. Ganun. So, moving forward, nung napansin ko na nga yung mga symptoms sa akin, nagpa-check up na ako sa doctor, nagpa-blood test, tinignan yun, T3, TSH, T2. Ayun, doon nalaman na, nandun ako sa part na hyperthyroidism nga talaga yung sakit ko. Meron talaga akong goiter. Tapos napansin ng tita ko nun, yung paglaki ng aking, yung thyroid dito. Lumalaki siya. So, napansin na nila, kaya nagpa-check up na rin ako. Tapos, nalaman ko na nga, meron na talaga akong hyperthyroidism. For the treatment of hyperthyroidism, first of all, kasi pwede siyang gamot lang. Kaya lang yung gamot, binabalance lang niya kasi yung hormones mo. Kung sobrang yung hormones mo, yung doctor mo babawasan. Kung sobrang dami naman ng thyroid hormones, kung sobrang dami, babawasan. Kung sobrang kulang naman, dadagdagan. Ganon lang siya gumagana. Pero ang sabi kasi nila, mas madaling i-treat yung hypo kaysa sa hyper. Yung hyper kasi parang hindi ka na makaka-normal life. I don't know. Pero pagka hypo daw, madali lang siyang gamutin, mura lang yung gamot, pwede siyang lifetime, may hypo ka, tapos, yun, mga ganung bagay. So, yun. Ang napili kong, ayoko magpa-opera nun. Isang treatment pa, aside from gamot, is opera, di ba? Yung total thyroidectomy, tatanggalin talaga yung goiter mo, kaka-line ka dito. Naisip ko na, ayoko magka-line dito, bra. So, ayoko rin under the table. Takot pa ako, wala pa akong masyadong experience sa hospital. So, parang ayoko nun. So, yung doctor ko, binigyan ako ng option na magpa-RAI, radioactive iodine. Sounds good to me kasi iinom ka lang daw ng gamot na yon, tas maaga isolate ka for a week and then okay na. Ganun. Ang nakakatuwa sa doctor ko nun, alam nyo, about RAI na tayo. Hindi niya ako binigyan ng dosage na sobrang taas para maubos yung aking thyroid. Binigyan niya lang ako ng dosage na medyo may matitira pa. Okay? Kasi kapag ka naubos, wala kang thyroid, hypothyroid ka na nun. Ibig sabihin, magme-maintenance ka na forever. Although mura lang yung gamot, tapos madali lang yung maintenance and all. Ayokong maging hypothyroid. Buti na lang yung doctor ko ay kinontian lang niya yung dosage ng radioactive iodine. Ang side effect, negative side effect nun, may chance na bumalik yung hyperthyroid mo. Pero ako nun, kasi since bata pa ako, I'm not sure ilang taon. 2014? Like, ano ba? Basta 18, 19, 20, something like that. So, bata pa ako nun, siguro kaya yung doctor ko, malakas din yung loob na, mag-try na, konti mo na yung dosage. So, yun. Radioactive iodine cost nung time na yon ay 17,000. So, 17,000 siya. Ngayon, mas mahal na. Like, sobrang mahal na nun, alam ko. So, 17,000, I went to a hospital in Quezon City. And then, I drink that radioactive iodine. It's like water, heavy water. And then, after that, I went home. Then, get isolated to my room. So, everything I used was disposable. Like disposable plate, disposable spoon, disposable fork, everything disposable. And when I go to the bathroom, I really clean the bathroom because gagamitin din kasi nila. One bathroom lang yung house namin eh. So, I make sure that I clean everything para hindi rin naman sila maapektuhan ng radioactive na yun. And then, harmful din kasi yun. Buti na lang wala rin bata sa amin nun. Puro kami, dalagingging. Dalagingging. Kasi tatlo kami magkakapatid, so dalagingging na kami noon. So, walang bata, safe. And I was there for a week. Let's talk about the symptoms naman after RAI. Well, the symptoms after RAI, mga a week lang. Wala na akong symptoms. Like, parang normal life na ako. Ang saya ko nga noon. Grabe. Like, pwede pala akong mabuhay ng normal. From 2014 to 2016, like, normal na ako. I'm so happy. I was so happy. Na ganun lang pala kadali yun.
Well, hindi lang naman siya after 1 month, monthly na akong nagpapa-doktor, after na every 3 months na, and then after that, yearly na lang. Ngayon, yearly na lang, tinetest yung blood, gano'n, kung balance pa rin yung yung hormones ng thyroid. Let's talk about the negative effect naman ng RAI. Kasi hindi naman lahat positive, okay? May negative effect ang RAI. Yun ay yung pagluwa ng mata. Pagluwa ng mata. Yeah, bulging eyes. Ganon. Magkakaroon ka ng Graves' eye disease. Search nyo yun. Graves' eye disease. Ibig sabihin nun, inaatake ng aking thyroid yung hormones ko pala, inaatake yung muscle sa likod ng mata. Dahil akala niya or magkamukha yun yung thyroid gland, tas yung muscle sa likod ng mata, medyo magkamukha, okay? Kaya pag inatake yun, lumalaki to, inatake yung mata, lumalabas yung mata. Ganun siya. Sa kasabang palad. Yan siguro yung pinaka-stressful dahil because of RAI, it gets worse. Yung Graves' eye disease. So, sobrang bulgy ng eyes ko that time. Ngayon, na-lessen lang siya, pero nandun pa rin. Tinanong ko rin yun sa doktor ko, Dok, bakit nagpa-RAA na ako? Bakit yung mata ko ganun pa rin? Sinabi sa akin na hindi na talaga babalik yung eyes mo sa normal. Although magle-lessen ng konti, pero hindi siya babalik sa normal. Kasi, yung dating inaatake na gland doon sa likod ng mata, naging peklat na. So, peklat means forever. So, ayan na siya ngayon. Kaya ngayon yung pinaka-depressing na part yung sa eyes. Kasi hindi ka na talaga babalik sa dati mong eyes. I got depressed that time. Kasi yung mga friends ko before, they can't recognize me anymore. When they saw me, they're like, may mga nagsabi, ang laki ng pinangit mo. Ganon sila kalala. It's hurtful, but I don't know. Basta masakit siya na sasabihan ka ng ganun. Pero, unti-unti naman, eventually, anak na ako, ganyan, natanggap ko na parang, ay, ganito na talaga yung eyes ko. At some point nga, medyo masaya pa ako kasi pag nagme-makeup ako dati, kasi ito one-liner, monolid, tapos, yung eyes ko dati, monolid, na parang Korean talaga. Hindi ko siya malagyan ng eyeshadow dahil wala naman wala siyang talukap. Sa ngayon, medyo gumanda kasi lumaki yung eyes ko, di ba, naluwa siya ng konti. Nagkaroon ako ng talukap, ang dami, Kaya tinanggap ko na lang. Yun. So, that was my journey. Until now, wala na akong, tension ko rin pala. After ko mag-radioactive iodine, nag-ibang bansa yung doktor ko, yung doktor nga pala yung tawag sa doctor is endocrinologist. Nag-ibang bansa siya. Pagbalik niya, sabi sa akin, alam mo ba, ang gamot lang talaga sa goiter ay healthy lifestyle. Lagi naman sinasabi ng doktor yun. Sa kahit anong sakit, healthy lifestyle, workout, diet, eating properly, ganyan. Lahat, yun naman talaga sinasabi. Hindi lang tayo sumusunod. Pero anyway, yun pala talaga yun. Kasi talagang pinush ako ng doctor ko after ng RAI na mag-healthy lifestyle. Doon ako nag-start na mag-workout almost every day. Tapos, mag-health, talagang piliin yung mga food na hindi processed food. Mas piliin yung gulay kaysa karne. Something like that. Yun. Yun yung parang nakapagpa-boost din ng aking life. Naging normal na yung life ko. So, sa mga may yung may mga goiter dyan, siguro ang mapapayo ko sa inyo. First of all, kung nararamdaman nyo na yung sintomas ngayon pa lang, magpagamot na kayo. Humanap na kayo ng doktor na makakasama nyo ng taon. Kasi matagal ang gamutan, hindi naman mabilisan yan. So, maghanap kayo ng best doctor for you na mapapagkatiwalaan nyo. Tapos nun, healthy lifestyle na rin habang nagpapagamot kayo. Piliin nyo lang yung mga food na hindi processed. And maraming mga supplements na sinasabi nila nakakapagpa-help to reduce the problems. To reduce the symptoms o kaya paliitin yung goiter nang walang medication. Pero I suggest na talaga sa doctor kayo maghingi ng advice sa mga iinumin nyo. Ako, ang iniinom ko nun ay Royal Jelly. Yung Royal Jelly kasi, para siyang, paano ba yan? Royal Jelly is
yung honey bees from baby bees. Sa mga batang bees, gano'n. Ganun yung royal jelly. So, kung kayo gusto niyo rin gumaling, magkaroon ng normal life, yun yung maisasuggest ko. Talagang magpagamot kayo. Matagal na gamutan, tas tiyaga-tiyaga lang, and lifestyle din, i-improve nyo rin yung lifestyle nyo. Like, eat healthy, go on na exercise. Exercise, very important, sa totoo lang. Siguro we take it for granted, pero it's really very, very important. Yun. So, kung meron pa kayong mga tanong about hyperthyroidism, RAI, or kung meron din kayong nararamdaman right now, magpa-doctor na kayo, o kaya you can ask me anything. I will answer based on my experience. Yun lang naman. Thank you so much for listening, for staying with me. I hope nakatulong ako, and I hope makarating to sa mga tao na nakakaranas din nitong hyperthyroidism. So, gladly right now, I don't have any medication because meron pang natirang thyroid sa akin. May konti pa akong thyroid, kaya nag-normal na siya. Yun, iba-ibang strategy ng mga doctors. Kasi most of the time, ang sinagawa ng mga doctor, minimake sure na wala na talaga. So, fully tanggalin na lang yung yung thyroid, para naman hindi na siya, wala na siyang chance bumalik. So, it's up to you and your doctor kung anong magiging path nyo. But this is mine. So, any questions, just let me know. Comment down below. Bye!